A special memory. So, as we all know, this is a remake of a hit TV series from Japan and at the same time, yung hit movie na Korean. So, ano po yung mga binago nyo na element sa pelikulang to na hindi mo makikita sa Korean or Japanese version? Ako, sorry, go ahead. Ako muna. This is an adaptation, pero yung ginawa namin dito, wala doon sa original yung pinapaalala. The entire film is a flashback. Pinapaalala ni Lindo kay Sandra lahat. So inulit niya lahat in the entire film. Walang ganon na voiceover doon sa original. Binago namin, ginawa namin flashback lahat. And then, dahil Pilipino, mas fleshed out yung characters ng mga parents. Yung parents ni Sandra, yung mother ni Dindo, na sa original katiting lang halos hindi sila. Halos functional characters lang sila. Marami kami mga dinagdag na may eksena para i-bridge yung scenes. And then, para i-push yung emotions. Actually, marami kaming binago hanggang doon sa huli. Pati mga elements ng perfume and everything. Ang dami naming binago na. And we were allowed naman na baguhin. So long as nandun pa rin yung core ng kwento. Ako, hindi, well, napagitan ni Ricky yung mga details. Pero sa akin yung pinakabinago, yung Pinoy na Pinoy siya. Kasi kung napanood yung Blue Soul, Japanese siya. Yung Moment to Remember, Korean, in terms of sensibility, in terms of Pinoy, you know what I mean, you get my point. Pinoy na Pinoy po itong special memory. Thank you, Ricky. So, last na lang po. So, happy question lang po. Ano po yung special memory na ayaw nyo pong mawala sa isipan nyo? At bakit? Ako medyo malungkot okay lang ba? Yung father ko kasi na-stroke siya at 5 a.m. For some reason, sa Bulacan kami, nasabihan ako si 7 na or past 7. Nakauwi ako 9 a.m. So comatose siya from 5 to 9. Isang tawag ko lang, sabi ko, Tay, he opened his eyes, in-embrace ako, bumalik sa coma. So hindi ko siya makalimutan. Yung sister ko, doctor, tinanong ko siya, ate, baka hindi siya comatose? Hindi, Jerry. Ganun ka lang niya talaga kamahal. Ito yung naalala ko yung sakit. Siguro Pinoy na Pinoy nga kami kasi ako rin hindi ko makalimutan yung parents ko. Namatay yung mother ko nung 5 years old ako. And then when I was 8 or 9, namatay yung father ko. So I hardly knew them. Pero sinasabi lagi ng mga tao na halos lahat ng characters ko ng mga nanay fully fleshed out at matatapang at buong-buo at hindi ako nahihirapang isulat. All the way sa halos lahat ng pelikula ko from Elsa, from Hilmala to my novels at ang mga tatay. I think gusto ko siyang wag mawala. Nire-create ko siya paulit-ulit sa mga karakter ng mga nanay at tatay na sinusulat ko. Kaya, in a way, nag-i-stay siya. And I suppose that's one of the reasons why sinabi ko doon na hindi nawawala sa puso maski mawala sa isipan. Okay po, thank you po and congratulations. Thank you po. Next question, Eka. Ayun si Pao. Hello, Direk. Hello po, Hi Sir po. Ricky. First and foremost, congratulations po. Grabe, ang bigat ng pelikula. Question ko lang po, para sa inyo po, paano po kaya pinagandaan nila Carlo and Bella tong eksena? Especially, sobrang daming iyak scene or crying scene dito sa pelikula po. Well, yung preparation before the film, hindi ko alam ko nagko-communicate sila, kung ano ba yung ginawa. Ang nakikita ko lang is during the shoot. Well, we just had one sort of workshop before the shoot, pero hindi naman yun extensive workshop. Ang nakikita ko sa nila, they talk a lot. Carla and Bello. Bella and Carlo. They talk a lot in between takes. Dinidiscuss nila. Actually, to a point na line per line Ano dito yung acting coach natin. She can attest to that. Miss Carla Bambicha rin yung doktora sa pelikula. No, they discuss it. Hi, Carla. Line per line, kung paano nila, kung saan nila gustong dalhin yun scene, and then they will discuss with Carla, and then they will discuss with me.
Ganon sila ka-collaborative sa kaming lahat. Yung preparation nila, I would say, sobrang detalyado. Yung pati, ganito ko siya i-deliver, yung line na to, sasabihin ni Carla kay Carla, na naman, Carlo kay Bella, ganon din sasabihin naman ni Bello kay Carla, sasabihin naman ni Bella kay Carlo, oh, sige, ganito yung ganon. Yung dynamics, kung paano nila dadalhin yung eksena, kung saan nila dadalhin, pinag-talk lang ba? And kanina sa talkback sa PUP, sinabi rin ni Bella na aside from the readings that she did and the research that she did, meron siyang kakilala na yung tatay may Alzheimer's. So, ayun, in-interview niya, in-obserbahan niya. Binantay niya lahat. Si Carlo naman, I think na-mention niya sa vlog with Luis, yung close na close yung tita, died of Alzheimer's. We will never forget this film. Thank you. Thank you. Thank you. Next question kay Anarina. Hello po, good evening. Sirs, magagaling po yung mga artistang nandito, Joel Torre, aside pa kay Carlo at sa kila Bella. May kinalaman po ba kayo kung sino yung mga kukuning mga artista for this film? Yes, ako po ba? Yes po. In fairness po sa Viva Films, unang-una nilang tinatanong yung director. Sino yung nakikita mo dito, direct, ganyan. And I would say lahat po sila choices ko. Na Nice. pinagbigyan ng Viva. Good choice po. Thank you. Actually, from the very start, when I was writing the script, sinabi na ni Jerry sa akin na si Bella at si Carlo ang nakakast. And it made it easier for me. Sabi ko kay Jerry kasi naging workshopper ko si Bella, batch 15. And meron kaming exercise sa activity sa workshop na tawag namin Inner World, where nagkukwento ng mga bumbong yung mga participants. At nagkwento ng sarili niyang bumbong si Bella doon. Confidential, so hindi pa rin kwento. But just the same, sabi ko nung sinusulat ko yung script, alam ko kung saan susundutin ito si Bella para mas maramdaman niya yung update ng mga nangyayari. Somehow, maski paano, parang kilala ko siya dahil dun sa activity namin sa workshop. Sorry, clarify ko lang. Si Bella and Carlo, hindi ko sila choices. Given sila by management. Yung support po ang pinagbigyan akong pumili. At syempre wala naman akong angal sa Carlo and Bella. My God. Sino ba naman kahuhusay ng mga artista? Grabe. And sila talaga ang gusto ng Viva kasi Yes. naghintay si Jerry ng matagal. Hinintay niya na maging available si Carlo. Oh, nice. Inintay rin namin si Bella sa simula. And then si Carlo naman. Matagal po, as in over a year. Oh, nice. Yes, ngayon okay na sila. Nagkaabot yung schedule. Yes po. That's worth the wait naman. Yes. Silang lahat. Thank you po. Thank you. Thank you. Next question pa kayo. Hi, good evening, Direct Jerry and Sir Yuki. Congrats po at napakasakit ng pelikula. Ramdam na ramdam yung passion ng pagkakagawa. So my question is, ano po yung biggest challenge na experience nyo while writing, Sir Ricky, and yung kayo din direct yung sa paggawa nung something na ang bigat kasi nung Alzheimer's di ba, yung pinagdadaanan ng patient and lalo na yung family, yung mga loved ones taking care of Alzheimer's patients. Ako in terms of the actual shoot, in terms of yung galing ng mga katrabaho, galing ng mga artista, wala pa ako naging problema doon. Yung ibang factors yung problema ng bagyo timing, ginagawa namin to bagyo. May ulan every shoot namin. Kung nakita naman yung ulap, ang dilim-dilim. As in, tumitigil kami pag napakalakas ng ulan. Yung in terms of schedule, wala po. 100% binigay ni Carlo and Bella yung schedule nila. Ako yun lang talagang naging difficulty namin yung the weather. Kasi before we started, I think prepared na lahat. Kasi nga, sa staff at saka sa site ko, sobrang namin tagal ito inintay. So talagang, kumbaga nag-brew na ng kape sa loob ng mga pagkatao namin. So ready kami nung we started. Sa artista, walang problema. So yun lang po, external forces ang naging problema namin. By the way, Hindi siya favorable for you kasi umuulan. So, actually, dapat nga natutuwa kami. Kailan, bumbero pa rin po yung mga ulan na yan. Yes. Hindi pa rin yung totoo ulan. Hindi kami makagalaw. In fact, may time na nagkasakit. Kwento ko na si Bella at si Carlo dahil sa ulan. Sa ulan namin at ulan ng ulam. Nag-combine na yung bumbero at totoong ulan. Nilagnat po sila.
Banggitin ko lang nandito yung napakahusay po naming cameraman din ng pelikula. JB and Glenn. Thank you. Thank you po. Kay Sir Ricky, yung pagsusulat niyo po ng script, was there any challenge? Especially, Sorry, pero hindi ako nahirap. Sorry, parang yeah. hindi ako nahirapan. In fact, I submitted the first draft. Apo, napasok yung first draft, wala akong comment kahit isa. Tinawagan ko siya agad. And they hardly touched it. Nagdagdag lang eventually there na ng scene or two para pampakilig. I think hindi ako nahirapan kasi nandun lahat ng karamihan ng elements na magaang yung puso ko na sulatin. Drawn ako sa mga characters na mayroong pag-ibig na unconditional, na hindi natatalo ng sakit at ng panahon at ng kung anong problema. And halos lahat ng nobela ko may ganong character. From Para kay Bito, Kalahating Bagari, etc. And some of my films. Pero nobela kasi yung sarili kong trabaho eh. So karamihan may ganun eh. At maraming mga works ko rin, including Kalahating Bagari, Lima Ulan, na kakabit ng pag-ibig. So, ang daming elements na close sa puso ko, and ang pinanindigan ko lang habang nagsusulat ako to keep in my head was, mabigat ito, masakit ito, ang tragic nang nangyari sa kanila. Pero I want it to be a celebration of love. I want it to show na kaya ng pag-ibig, na lampasan lahat hanggang end. And so every time na nakikip ko that yun in my mind, dumadali yung pagsusulat ko maski ang bigat-bigat at nakakayak ng sinusulat ko. thank you po. Maraming Thank salamat. you. Congratulations. I think sa taas, meron po doon sa taas. Ayan. Wala yata yung mic niya. Ba't natin yung gumagaan ng mic? Again, guys, you can share your reviews na, your reactions online. Just tag us sa Viva Films, hashtag a special memory movie po. Ayan, hello. Hello po. Good evening po. Ay, pa sa taas po. Ay, ayan. Good evening po, Direk. Good evening po. Sir Ricky. Kasi unfortunately, hindi ko napanood yung Japanese and Korean version. Pero yung tumatak sa akin is that, although it's a story of love between Bella and Carlos' character, parang may sensibility na totoo ang Alzheimer's. Kasi napapansin ko yung mga detalye like yung mga misplaced na gamit, yung nawala si Bella sa mall, yung mga maliliit na bagay na yun, and then yung expression ni Bella and Carlo pag nangyayari yung mga episodes na yun. So nagtaka ako, yung intentional ba siya na talagang ipakita natin na yes, it's a love story but Alzheimer's there. Ito talaga, totoo siya. And then, isa pang nagtaka din ako, Sir Ricky, talagang intentional ba na ganun yung ending ng relationship ni Carlo ay nung nanay niya? Kasi parang, ang interesting na, I was waiting na magkakaroon sila ng, I don't know, like, a confrontation or a consummation na, or closure man lang, or whatnot. Parang naging abrupt eh. Parang, ay, okay, patay, okay. And then, yun na. Parang, I wish nakita ko kung anong magkaroon ng resolution of sorts. So, nagtaka lang ako yung sa direction na yun. So, To be honest, after I submitted the first meron. Ayun. At yun, to be honest, after I submitted the first draft, yan ang isa sa kukunting tinanong sa akin ni Jerry na, Ricky, ayaw mo bang pagkasunduin sila? Sabi ko, hindi, ayaw ko. Kasi, Ayaw ni Sir Ricky. ayaw ko. Kasi sabi ko, I think mas totoo. Kasi, very romantic na yung pelikula eh. So gusto ko mayroong konting pait. And it was my idea eh. Na sabi ko, namatay yung nanay at hindi niya tinapos yung sulat na humingi ng tawad. Hindi siya humingi ng tawad at sinabi niya, hindi rin kita anak. Kasi lahat nagkasundo at lahat nagmahalan eh. Parang I wanted na something more real na maski mapait siya. So that was my decision. wala na. I was hoping na parang kakaroon sa Ayaw ni big, Sir Ricky. Huwag na lang. You know, thank you. Yung nga sa Alzheimer's, wala lang na naramdaman kasi kunyari yung Kami yung ng kay Drew interview. Barrymore na may short-term memory loss, parang tinake lightly yung memory loss, pero ito talaga like naramdaman kong nandyan yung Alzheimer's.
despite na love conquers all, yes, totoo nga, napapagtagumpayin nila. Pero it's always there, and parang kinikilala talaga natin, this is real. So yun, siguro, I don't know if it was a conscious effort or what, pero talagang na-realize, ay, totoo nga yung Alzheimer's. Ito yung impact niya. I have some friends na varying degrees mula doon sa disorientation pa lang, na ulit-ulit. And then biglang tatanungin niya uli ako ng question. And then maalala niya. Then tatanungin niya uli later. Very close friend na kapwa ko writer. Up to other friends na close din na mas malala na. Up to some others na kaibigan ko noon pa na hindi ko na nakikita 2-3 years ago. Pero alam ko na nasa advanced stage ng Alzheimer's. So marami akong kakilala na gano'n. Ako, I have an aunt, yung talagang, yung nangyayari kay Belen, biglang kakasabi mo palang, nag-groceries ako eh. Nag-groceries ka? Saan ka galing? Meron akong ganun tita. Sino ka? Si Jerry po. Wala pang 1 minute. Sino ka? Yung ganun. Totoo talaga siya. Ang sakit-sakit. Hindi ako anak ha. So kasi sabi nung cousin ko, ang sakit-sakit yung hindi ka nakikilala ng nanay mo. Na-imagine ko talaga. Ako, pamangkin lang ako, pero naramdaman ko yung pain. Yung imagine mo yung nanay mo, yung mahal mo, hindi ka niya kilala. Sakit-sakit na talaga. Oo. Pero we wanted, and we made sure, I hope, we wanted to show them not as clinical cases, not as patients, not as people labeled as may Alzheimer's, kundi as Human. nagmahal na buhay, naging masaya at maligaya. And I hope nag-succeed kami kasi yun ang gusto namin pakita doon sa pelikula, na buo pa rin silang mga tao at buo pa rin ang kanilang mga buhay. And even sa ending, buo yung pagtingin ni Dindo kay Sandra na hindi ito pasyente, hindi ito naka-label na nakakon na may Alzheimer's. Isa siyang human being. Kaya sinasabi niya ikaw at ako, tayo. So yun, we wanted na hindi siya clinical case. Thank you. I know from our friends from ADAP can relate to this story. If may mga questions mo kayo or to keep the discussion going, just raise your hands. Ay, opo, sige, mamaya, bababa tayo dito. Opo. Sige, pwede ba sa taas? Baka if you can stand so that we can see you from above. Ayan. Hello po. Good evening po. Yung tanong ko po, related lang din po sa question earlier. Ayaw ni Sir Ricky sa nanay. So, sabi niyo po kasi is like, meron ng parang, ayun nga, romantic love na, pero hindi po ba masyadong tragic for Dindo's character na namatay yung nanay niya, nawala pa yung life niya. Tapos yung lolo niya, realistically speaking, limited time na rin para makasama niya. So, ano po yung parang inisip niyo pang compensate na lang sa character niya? Actually, una muna, it's not a matter of compensation. Yung buhay naman talaga natin punong-puno ng tuwa at ng lungkot. At hindi natin masasabing isa lang ang meron dapat noon. Nag-uumapaw yung pagmamahal sa buong pelikula. Yung parents ni Sandra na sobrang understanding at sobrang nandun. Even if nagmahal siya ng may asawa earlier, andun all the way. And then yung sobrang pagmamahal ni Dindo. And si Dindo nag-turn around, pinatawad niya yung nanay niya at pinatawad niya yung sarili niya. At nakinig siya kay Sandra na nagpatawad na sa sarili niya nang nagkamali siyang umibig sa isang may asawa. And then nag-uumapaw din ang pagmamahal ni Dindo sa kanyang lolo na nagmamahal din sa kanya. So kumbaga, sobra-sobra na yung pagmamahal sa palibot. And iniisip ko na baka masyado ng magka-diabetes na yung mga manunood nito. Kung pati ito, gagawin ko pang masyadong sweet. So gaya ng sinabi ko kanina, parang kinakailangan ng timpla ng konting pait para maramdaman natin na tunay na buhay pa rin ito. Hindi pa rin siya fairy tale where lahat ay pwedeng i-wrap up at maging masaya in the end. So yun. So I think ang triumph pa rin niya is hindi yung hindi namatayan, kundi ang triumph niya ay yung
pinanindigan ng mga characters yung tapang ng kanilang pag-ibig, maski na anong mangyari. I think, kung minsan, gaya nga ng sabi ni Dindo kanina, kung minsan siniswerte tayo, pinagbibigyan tayo ng kapalaran o ng Diyos o kung sino man doon, maski may katiting na ligaya na binigay sa atin. Kung minsan, that's enough. Thank you po. Last question lang po. After po directing this film, nagbago po ba yung perspective nyo sa love or ganun po talaga yung perspective nyo sa pagmamahal kahit kanino pong loved ones nyo? Yun talaga pong sobrang unconditional nyo lang magmahal? Opo. Ganun ako noon pa. In fact, na-reinforce. Lalong nagtibay yung... Wala po akong love life napakatagal na. So, lalong nagtibay yung paniniwala ko na pag nagmahal ka talaga, unconditional dapat. Hindi naniniwala yung Mike sa akin. Siya naniniwala. Ayaw din niya. Sige po. Thank you so much Thank po. you. Ayun po, baka friends from our friends from ADA, baka may mga questions sila. Yes, magandang gabi. Taga-ADA po kami. And maraming po salamat sa pag-imbita sa amin dito. And congratulations. Tatanong ko lang po, since adaptation to, kumuha pa po ba kayo ng consultant kung paano ipoportray, kung paano ilalahad ang isang taong nagkaroon ng dementia? Although, nakita naman po yung nag-evolve yung mga symptoms ng dementia. And then, congratulations po. Talagang nakita ko yung what the minds forgets, the hearts remember. So yung palagi din po namin sinasabi na nawawala man, may nawawala man sa kanilang kaisipan, pero kung anong binibigay natin pagmamahal sa kanila, ay nakakatulong yon para sa kanila. Yung pagmamahal na buong-buo, nadadama po iyon at tumatago sa kanila kahit meron sila mga nakalimutan. And thank you, Sir Ricky, na sinabi mo na they should always be interacted with human capacity. Meron man silang dementia, pero tao pa din po sila, nakakaramdam, and they should always be interacted as human being. At hindi sila ibang tao, sila itunay na tao na mayroon pa ding nararamdaman. At nakakatanggap pa din at ang pagmamahal ay kanilang nararamdaman. So, yun lang po and congratulations. Thank you po. Maraming salamat po sa mga nagpunta from ADAP. Ito may nagtatanong yata dito sa baba or meron pa po sa taas bago kami pumunta dito sa baba. Wait ka lang dyan, be. Good evening po. Una po, thank you po sa nag-invite sa amin sa ADAP family and kay Direk po, good evening. Ask ko lang po sa inyo kung magkakaroon po ng second na continuation po. Oo. Tatanong ko pa po sa Viva Films. Opo. Kasi actually po, naka-connect po ako sa movie kasi po nakapag-handle po ako ng with Alzheimer's na pasyente. So talagang mabigat po ang mag-handle ng ganyan. Especially po sa mga family na mayroong kasamang mga may loved ones. So excited po ako kasi si Bella is bata pa siya para magkaroon ng Alzheimer's. So gusto kong na-excite ako na ano yung magiging story nila after that since buntis siya. Yun lang po. Thank you. Tatanong ko po sa Viva agad. Parang tama naman na si Dindo. Parang dami niya pinagdaan. Sino pa po? Baka meron pa po from taas? Hello po, ma'am. Yes, so good evening po. I am from ADAP also and I'm a music therapist. I agree with Sir Ricky Lee when he was saying na ito yung realistic Ito yung life. So, kumaga hindi ito yung parang fairy tale na pagdating ng dulo, maganda yung kalalabasan. So, I am so happy with this because naipakita po yung reality ng buhay. Aside po dun sa patient natin, ang umano sa puso ko ay yung
sa family members at dun sa loved ones. Sabihin na natin pong mga carers or yung caregivers. Kasi marami po kami hinahandle ng mga may dementia, yung patient mismo. Pero minsan hindi namin napapansin yung mga caregivers, kung ano yung buhay. Buhay nila, yung sakit nila. Yung kay Dindo, nakita natin na di ba namatay yung magulang niya, meron siyang problema dun sa lolo na kailangan niyang alagaan. Ang daming areas ng buhay niya na kailangan niyang panghawakan. Plus, yung kanyang pagti-take care dun sa kanyang kay Bella nga. So, ang ganda po nung dating sa akin nitong movie dahil mas nakikita ko yung iba't ibang perspective. Perspective ng pasyente, perspective ng nag-aalaga at nagmamahal dun sa pasyente. So thank you very much. I really find this film very beautiful. Thank you. Yung kaso ni Dindo kasi, ganun siya lawak at kalalim magmahal ng walang hanggan. Kasi hindi siya inalagaan. Nung bata pa siya, iniwan. Kung ano nung nangyari sa kanya, mga lovers ng nanay niya, walang nag-alaga sa kanya. Although nandun yung lolo, sinakluhan siya, medyo matanda, ilang taon na siya, 11 na by that time. So walang nag-alaga sa kanya. I think in a way, it's his way of compensating dun sa napakalaking wala sa kanya. Ibinabalik niya ngayon sa mundo, sa taong mahal niya, kay Sandra. Pero because of his past, ang tagal niya, first love po niya si Sandra. First time niya magka-girlfriend. So ang tagal niya bago pumayag na magmahal. Pinayagan yung sarili na magmahal. Sinaran niya na muna yung Sinaran niya na. sabi ng lola niya. Thank you po. Meron pa po? Ayun. Hello po, Direk and Sir Ricky. Ang tanong ko lang po is, meron po ba kayong gustong kunin na parang arc sa television and then sa movie version na hindi nyo ma-implement or hindi nyo na-implement dahil di na mag-work sa movie version ni Bella and Sir Carlo po? So actually, napakadaming elemento ng Japanese show, series, napakadaming elemento ng Korean film version na maganda, na gustong-gusto namin ipasok. Pero si Ricky na siya na yung nag-decision na kung kailangan o hindi. Kasi maganda po yung dalawang versions, yung film tsaka yung TV. Pero it's like what I said earlier, ginawa ni Ricky atin eh. So walang mahirap kung gusto ilagay ni Ricky, madali lahat ng elemento ng dalawang films na yun. Pero siguro sa proseso ni Ricky na gawing Pilipino ito, yung movie natin, siya na yung nag-decision na ito, wala akong ilalagay, o ito lang ilalagay ko, pero ito yung gusto kong sabihin. Yeah. At saka ayaw kong gumawa ng parang translation. Parang translate ko lang, i-dub na lang sa Pilipino. Kung ganun din ang gagawin. Ayun, Sir Ricky. Yeah, so we wanted to own it. And so gawin natin, kwento natin. So after napanood ko yung mga kailangang panuorin, kinalimutan ko sila. And then sinulat ko yung first draft para sa sarili ko na hindi ko sila iniisip the way I wanted it to run and so on. And then after natapos ko yung first draft sa sarili ko, bago ko sinubmit, pinanood ko uli para makita ko na, naiba ko talaga dito. Ito, I think I'll have to be faithful kasi part ito ng germ at ng core na maganda naman at hindi ko naman dapat itakwil. Kasi adaptation pa rin naman siya eh. Hindi naman siya inspired by lang eh. So, tiningnan ko ulit siya, nag-revise ako ng konti, and then saka ko sinubmit bilang first draft kay Jerry. So in a way, I was faithful and yet I was not faithful. Thank you po. Thank you. Meron pa po sa taas? Or dito na tayo sa baba? Okay. This is your time to shine. Yan, finally. Congratulations po, Direk and Sir Ricky. Sobrang ganda ng film. It was beautiful, it was heavy at the same time, especially sa ni Dindo. As part of the younger generation, bigla akong nagkaroon ng fear
dyan sa Alzheimer's kasi one way or another, it's either kami yung magkaroon or magkaroon kami ng loved one na magkaroon ng Alzheimer's. So with that, ang question ko po, what is your message to the younger generation pagdating po sa pagmamahal at saka po sa pag-value ng time while they have the opportunity to? Dahil ang dami ko nang dinanan, tumanda na ako, and I'm looking back, hindsight na ako, unlike kayo na paabante pa rin. So siguro may iba na akong mga nakita. Ang gusto kong sabihin, although mahalaga yung resulta ng mga pangyayari na naging masaya, naging ganito, nagtagumpay, sa akin nakita ko na ang mahalaga hindi yung resulta eh. Ang mahalaga is the fact na umibig ka. Maybe nasawi, maybe nagtagumpay, nangarap ka, maybe nakuha mo yung pangarap mo, maybe hindi nakuha. But I think ang importante pala is the dreaming, the loving. It's what makes you live as a human being. Hindi natin pwedeng asamin na laging masaya ang magiging resulta. O baka naman laging malungkot eh. So laging may ganung posibilidad eh. So tinanggap ko na hindi baling malungkot, hindi baling masaya. Ang importante, yung gagawin ko ngayon, umiibig ako, nangangarap ako, tumutulong ako sa ibang tao, nagpapakabait ako. Ang importante yung the act of loving more than yung the act of being loved. Ako, hindi ko alam kung paano ko ito i-explain. Sa akin, yung kung, di ba, marami tayong karanasan na nagiging memory. Kung may memory na negative, sana gawa natin ng paraan na maging positive. Nakaaway ko si Jose. Sabi, ang sama-sama na loob ko. Pag yun, pinabayaan kong gano'n, ang magiging memory kay Jose, pangit. Pero kung may chance pa na ayusin, let's talk, Jose, ayusin nga natin to. Kasi you'll never know, pag nagkasakit ka, yun ang memory mong maritay, napaka-negative naman. May sakit ka ng Alzheimer's, ang memory mo, pakaaway mo si Jose. Ang lungkot, di ba? So, as much as we can, kung kayang yung mga, alam ko nagpapaka-ilusyonada yata ako, pero kaya eh. Kasi minsan, magkakaedad naman tayo, joke. Hindi, ibig sabihin, parang iba na yung kabataan ngayon eh. Parang, di ba so correct me if I'm wrong, parang ang sensitive ng mga kabataan ngayon. Tama ba ako? Yung Gen Z ba ang tawag? Sa Gen Z ba, tama ba? Gen Z na magiging alpha. Yun ang naririnig ko lang ha, parang madali silang ma-hurt, madaling masaktan, madaling mag-give up, yung mga gano'n-gano'n. Yun, so pag nasaktan, sana sa halip na bangko ng negative memory, if we have the opportunity to correct it, to fix it, to become a positive memory, let's do it. Yun lang. Okay po, thank you so much. Basta yun lang. Okay po, may last pa akong question po, just a follow-up. Can you share us just one lang po, yung pinaka-special memory para sa inyo? I think nasagot nata nila kanina. Negative or positive? One naman sabi niyo po na you wouldn't regret na napagdaanan niyo kasi it really helped you, help shape you kung nasan po kayo ngayon. Nung 4th year high school ako, eventually nagtagumpay ako na lumayas sa mga nag-ampun sa akin sa Bicol. I was trying to run away from home since childhood. Wala nung namatay yung parents ko. Tindahan at inuman ng alak yung mga nag-ampun sa akin. And you never feel na you belong naman pag ampun ka eh. At saka gusto ko mag-aral sa Manila, hindi nila ako kaya pag-aralin. So, nung graduate ako ng 4th year high school, lumayas ako. At nagpunta ako ng Maynila. At nagpagsapalaran. Nag-waiter ako, nag-salesman ako, nag-accounting clerk ako. Lahat ng trabaho, pinasukan ko, nakikitira ako kung saan-saan. Dahil wala akong matirahan. Mag-isa lang ako sa buhay, sa Maynila. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. At that time, habang nangyayari yun, siyempre inisip ko, ba't ito nangyayari sa akin? Ba't ako nahihirapan? Pero ngayon, looking back, I realized na one of the, if not the best, decisions that I have made in my life was nung lumayas ako sa diet at nagpunta ako ng Maynila at nakipagsapalaran maski hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. And kung nakarating man ako kung saan ngayon, I think it's because of that first one step that I took nung lumayas ako sa Bicol. Ako naman, napakasimple lang. Wala akong alam sa pagdidirect, wala akong, nung 9
1975, I was in elementary, pinalabas yung Exorcist. Ako, the scariest film of all time, The Exorcist. Yung umikot yung ulo ni Linda Blair. So, sabi ko talaga sa nanay ko, gusto ko maging director para, paano ginagawa yan? Yun talaga, hanggang tumanda ako. Hanggang nag-open ang UP ng film course, nasa isip ko, paano ginagawa yung umiikot yung ulo? Hindi ko makalimutan yung memory, katabi ko yung nanay ko, sigaw kami ng sigaw sa takot. Nagawa ko pag sabihin, gusto ko maging director kung paano gawin iikot ng ulo. Nagawa mo na ba yan? Sa horror, may mga horror ako. Di ba, ang dami ko na horror. So, huwag kang lilingon ba? Yes. Yun po. Thank you so Thank much and you. congratulations po ulit Thank you, to this ma'am. masterpiece. Thank you. Thank you. Last question here. Hello po. Good evening po. So, Sir Ricky po, Bicolano ka po? Yes, dahil Camarines Norte. Oh, okay po, sa taga Sorsogon po ako. Ah, Tatao ko po mag-Bicol. totoo pa ako mag-pick. Oh, okay po. So, I'm from Agency Kasawa po. My name po is Celine. And I'm a student po. We actually learned about you po from our subject from CPAR. I'm a student from Concordia College po. And since 1973 po kayo nagagawa ng mga films po, di ba? Screen, right? Dragnet, 73. Although ang credited film ko started in 79 with Jaguar. Hindi ako credited dun sa Dragnet at sa Itim. Dalawa before. Yeah. Okay po. So, my question po for tonight is, as a content creator po ako from our agency po, what advice po can you give the younger generation and content creators who wants to create meaningful content in a world dominated by short videos and viral trends po? Baka mahaba yung sagot doon eh. Yung Sorry po. lagi kong sinasabi sa workshoppers ko na mahalagang magbasa ng libro, ng nobela, manood ng magagandang pelikula, manood ng magagandang plays. Kasi dahil sa social media ngayon, ang dami-daming information, 24/7 naka-tune in tayo sa social media. Ang nangyayari sa atin, nag-react tayo 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. At nag-opinion agad tayo. Gusto ko, hindi ko gusto. Friend, unfriend. I-block ko ito. Hate, love. Kakampi ako, hindi kakampi. Ang bilis nating nag-judge kasi ang dami-daming kailangan tayong magkaroon ng reaction na nangyayari araw-araw. Pag nanood ka ng pelikulang maganda o nagbasa ka ng magandang nobela, hindi ka nagda-judge agad. Hindi ka nag-step 1 and 2. Nag-step up to 3, up to 4, up to 5. Hinihintay mo mangyari. Doon sa nanay kanina, kay Dindo, sa parents, nagiging mas may pasensya ka na maghintay at huwag mag-judge agad na gaya ng ginagawa natin sa social media. Sa akin, napakahalagang bagay yun para sa lahat ng gustong gumawa ng content, maging writer, content creator, gumawa ng pelikula. Actually, sa lahat ng gustong ma-involve sa singing, na nagkukwento, mahalaga yung ganon. Dahil I think kailangan turo natin lahat ng tao na every now and then mag-step up to 5. Huwag up to 2. Ayaw ko niyan. 2, gusto ko yan. 2, kaibigan ko na yan. 2, kakampi ko yan. Up to step 5 and realize na kuminsan may mga gray areas, kuminsan may hindi totally good or bad, kuminsan may mga bagay na hindi lang natin naiintindihan. So yun, mahabang discussion, but that's one thing. May follow-up question po ako. So, ano po, since all of us po we have our own values po. So, in the film po, what do you think po yung mga values ng mga characters that reflected your value in real life po? Ako, tanggap ko na laging mayroong masamang mangyayari at may magandang mangyayari. Walang buhay na perpekto, na masaya. So, I think ang importanteng value is magmahal ka. Maging mabait ka. Tingnan mo yung ibang mga tao. Kung napapansin natin yung mga characters kanina, papunta sila sa seeing other people. Mula sa parents hanggang dun sa iba pang mga characters. Even yung caregiver dun sa nursing home. So, andyan ang isang malaking natutunan ni Dindo eh. Ayaw ni Dindong tumingin sa labas kasi dahil sa kanyang pinagdaanan eh. At si Sandra also eh. So I think isang gusto naming sabihin is,
tumingin tayo sa ibang tao, maging mabait tayo, magmahal tayo. Huwag nating asamin na laging maganda ang mangyayari. What if something as tragic as Alzheimer's happens? Hindi naman natin sabihin, sana hindi mangyari. I think ang mas mahalaga is paano tayo nag-respond. And most of the people in the film responded with love and kindness. Thank you Love po. and kindness. Meron pa Thank you po? Ay, si CJ may pahabol. Siya ang una at huli natin ngayon. So, last na po, Sir Ricky and Direk Jerry. So, intentional po ba na pinalitan niyo yung title niyo from Pure Soul to A Moment to Remember Now, A Special Memory? I think it was a conscious decision by Viva Films. So, kasi, yun, ginawa nga nating atin. Ginawa nating Pinoy. Inari natin yung adaptation. Allowed naman po siya. Yun. Thank you po. Thank you. And that's it po for our screening today. Thank you. Maraming salamat po sa